Kinabukasan, isinama ni Habiki si Claude para bumili ng armas. Habang naroon, pumili si Claude ng sibat. Nagulat si Habiki dahil iniisip niyang espada ang karaniwang gamit ng mga bayani. Ipinaliwanag ni Claude na mas angkop sa kanya ang sibat batay sa kanyang pangangatawan at estilo ng pakikipaglaban. Dagdag pa niya, mas pinipili niyang umiwas kaysa sumalo ng direktang atake. Kaya sapat na basta protektado ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Ayaw rin niyang magsuot ng mabigat na baluti dahil nakakapag-init ito at nagpapabagal sa kanya. Samantala, pumili rin si Lilian ng bagong kasuotan. Nang sabihin ng mga ngalakal na 25 gintong barya ang kabuuang halaga, nagulat sina Habiki at Lilian dahil napakalaki nito para sa kanila. Ngunit para kay Claude, mura lang ito kaya agad niya itong binayaran. Dahil dito, nakonsensya si Lilian sa pagbili ng mamahaling damit. Napansin ito ni Habiki at sinabing huwag siyang mag-alala. Mas mahalaga ang kanyang kaligtasan kaysa sa pera, kaya hindi siya dapat mag-guilty. Pagkatapos, iminungkahi ni Habiki na pumili rin si Lilian ng tungkod. Kahit alam niyang kapos na siya sa pera, hinikayat pa rin niya ito. Napagtanto niyang sulit ang lahat kapag nakikita niyang masaya si Lilian. Sa sandaling iyon, nakaramdam si V ng pagkaasiwa at humiling kay Habiki na bilhan din siya. Pumayag si Habiki at binilhan siya ng isang cute na kwelyo, kahit lalo siyang nabaon sa utang. Matapos mamili, nagtungo silang lahat sa isang malawak na damuhan. Sinabi ni Vene na tuturuan niya sila ng batayang mahika. Para sa kanya, ayos na si Claude dahil isa itong bayani. Ngunit sina Habiki at Lilian ay kulang sa likas na katangiang taglay ng mga bayani. Dahil dito, sinabi niyang umasa si Habiki sa kanyang grimoire. Hindi ito naintindihan ni Habiki kaya nagtanong siya. Ipinaliwanag ni Sapo na ang grimoire ay isang natatanging kakayahang teknikal na may mataas na antas ng raridad, na nagbibigay sa gumagamit ng iba't ibang kaalaman at kakayahang kaugnay sa sistema ng mahika sa kanilang mundo. Agad na na-excite si Habiki at inisip kung magagamit na niya ang mahika. Ngunit agad itong pinigilan ni V, sinabing simpleng mahikang pang-araw-araw lang ang kaya niya. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang pagsasanay. Iminungkahi ni V na tulungan muna si Lilian na kontrolin ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya kay Habiki na kailangan siyang mairehistro bilang tagapangasiwa ng output ng mahika ni Lilian. Nang magtanong si Habiki kung paano, kinagat lang ni Van ang kanyang kamay at sinabing sapat na iyon. Pagkatapos, nilapitan ni V si Lilian at ipinaliwanag ng malinaw ang plano. Babawasan muna nila sa 10% ang lakas ng mahika ni Lilian, saka unti-unting itataas habang natututo siyang kontrolin ito nang hindi nawawala ng balanse. Sumunod, hinarap ni V si Habiki at sinabing kailangan niyang matutunan ang sirkulasyon ng mahika. Ipinaliwanag niyang upang magamit ito ng maayos, dapat makontrol ang daloy ng kapangyarihang mahika ng eksakto. Ipinakilala niya ang ehersisyong tinatawag na magic circulation, kung saan magkahawak kamay ang dalawang tao at nagpapalitan ng asensya ng mahika, habang pinananatili ang kontrol sa daloy nito. Kahit matapos ang paliwanag, hindi pa rin ito naintindihan ni Habiki. Nainis si Vene kaya sinabi na lang niyang magsisimula sila sa pamamagitan ng pagpapadaan ni Claude ng kaunting mahika kay Habiki upang maranasan niya ito. Binalaan niya si Claude na mag-ingat dahil mahina ang resistensya ni Habiki sa mahika at madaling ma-overwhelm. Sumang-ayon si Claude at sinimulang ipasa ang kanyang mahika kay Habiki. Halos agad, naging matindi ang pakiramdam. Ilang segundo lang, napunta si Habiki sa isang kakaibang walang lamang espasyo. Unti-unti itong nagbago at naging isang kagubatan sa ilalim ng mabituing langit. Tumingin siya sa paligid, saka lumingon sa isang anyong tubig. Doon, nakita niya ang isang babaeng duwende. Tiningnan siya nito at tinawag siyang Claude. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Habiki na tila siya ay naging si Claude mismo. Sinubukan niyang manatiling kalmado at kumilos ng natural, saka lumapit at umupo sa tabi niya. Kasabay nito, nagsimulang ma-access ni Habiki ang mga alaala ni Claude. Mula rito, nalaman niyang Anastasia ang pangalan ng dalaga. Nakita rin niya na matagal nang magkakilala sina Claude at Anastasia mula pagkabata, at halos sabay silang lumaki. Napakalalim ng ugnayan nila, at naniwala si Claude na mananatili iyon magpakailanman. Ngunit biglang nagbago ang alaala. Sumiklab ang digmaan at maraming nasawi, kabilang si Anastasia. Ipinakita ng alaala kung gaano kasakit at kabigat ang pangyayaring iyon para kay Claude.
Biglang nagising si Habiki sa realidad. Sa una, akala pa rin niya ay si Claude siya. Agad siyang kinausap ni Claude at pinabalik sa katotohanan, pinaalalang sino talaga siya. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang natauhan si Habiki at bumalik sa normal. Nagtaka siya kung bakit naniwala siyang siya si Claude. Ipinaliwanag ni V na nangyari iyon dahil masyado siyang nalunod sa kamalayan ni Claude habang dumadaloy ang mahika sa kanya. Humingi ng paumanhin si Claude dahil nasobrahan ang mahikang ipinasa niya. Agad siyang pinagalitan ni VH, pinaalalahan ng malinaw ang utos na kaunting halaga lang ang ipasa at mag-ingat. Kinagabihan, abala si Habiki sa pagmamop ng sahig ng kanyang silid bilang bahagi ng pagsasanay sa mahikang pangbahay. Ito ay uri ng mahika para sa pang-araw-araw na gawain at simpleng aktibidad. Ngunit upang matutunan ito, kailangan ng tulong ng mga espiritu. Kapag naglalabas ng mahika habang gumagawa ng gawaing bahay, unti-unting lumalapit ang mga espiritu sa enerhiyang iyon. Kapag nasiyahan sila, tutugan sila at ituturo ang tamang paggamit ng mahikang pangbahay. Matagal nang ginagawa ni Habiki ang mga gawaing ito, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na tugon. Dahil dito, nagsimula siyang magduda kung epektibo ba ang paraan o nagsasayang lang siya ng oras. Gayunpaman, nagpatuloy siya, umaasang may mangyayari. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Claude at Lillian sa silid ni Habiki. Pagpasok ni Claude, aksidente niyang natabig ang balde ng mop ni Habiki at natapon ang tubig sa sahig. Agad siyang humingi ng paumanhin at nagsimulang maglinis. Ngunit sinabi ni Habiki na ayos lang iyon. Idinagdag pa niyang cute si Claude kapag clumsy, dahilan para mapahiya ito. Habang lumilipas ang oras, unti-unting gumagaling si Lillian at mas nakokontrol na niya ang kanyang mahika. Dahil dito, iminungkahi ni Claude na subukan din ni Habiki ang praktikal na pagsasanay imbes na puro gawaing bahay. Sumagot si Habiki na hindi man lang siya marunong gumamit ng espada. Kaya binigyan siya ni Claude ng pana at palaso para subukan. Paulit-ulit na bumaril si Habiki sa target, ngunit lahat ng tira ay malayo ang sablay. Kahit ilang ulit niyang subukan, palpak pa rin, patunay na mahaba pa ang landas na tatahakin niya. Samantala, sa kagubatan, naglalakbay si Amelia kasama ang iba habang iniisip si Habiki. Habang nagpapatuloy, narating nila ang isang sangandaan. May shortcut doon, ngunit iminungkahi ni Amelia na iwasan ito. Ipinaliwanag niyang may wasak na kuta sa unahan, at ayon sa balita, nilalaro ng mga ligaw na kaluluwa ang sinumang lalapit. Nang marinig ito ni Ival, na-excite siya imbes na matakot. Agad siyang nagka-interes at naglakad papunta sa shortcut, na tila isang masayang pakikipagsapalaran. Desperado si Imalia na manatiling kaibigan si Ival, kaya pumayag siya sa mungkahi. Dahil dito, sumunod ang lahat kay Ival at tinahak ang shortcut. Ngunit ramdam na ni Stalia na magdudulot ito ng problema at hindi magtatapos ng maayos. Samantala, tinulungan ni Lillian si Habiki sa paghahanda ng pagkain. Matapos magluto, sabay-sabay silang kumain. Ngunit ang pagkain ay naging ganap na hindi makain. Nangyari ito dahil naging pabaya si Claude at nakalimutang linisin ng maayos ang kabute at iba pang sangkap bago lutuin. Dahil dito, napagtanto nilang hindi siya gaanong kapaki-pakinabang sa labas ng labanan. Agad namang nagtanggol si Claude, sinabing dahil iyon sa sumpang nakapasan sa kanya. Naintriga si Habiki kaya tinanong kung kilala niya ang may gawa nito, ngunit sinabi ni Claude na wala siyang alam. Kalaunan, habang naghuhugas ng pinggan si Habiki sa ilog, ipinaalam ni Sapo na nakakuha siya ng bagong kasanayan na tinatawag na bubble wash, isang uri ng mahikang pangbahay. Iminungkahi rin ni Sapo na tingnan niya ang kanyang world map. Pagtingin niya, nakita niyang may rumaragasang halimaw na parang baboy ramon na papalapit sa kanila ng napakabilis. Nang dumating ito, kumpiyansang humarap si Claude. Gamit ang kanyang sibat at precision strike, mabilis at madali niyang napatumba ang halimaw. Matapos itong mapatay, sinabi ni Claude na maaaring makaakit ng ibang halimaw ang amoy ng dugo, kaya kailangan agad itong ayusin. Sinamantala ni Lillian ang pagkakataon at ginamit ang kanyang water magic upang ipakita ang kanyang natutunan. Inactivate niya ang odor isolation skill at inalis ang lahat ng dugo sa katawan ng halimaw, iniwang malinis ito. Pagkatapos, sinabi ni Claude na tuturuan niya sila kung paano tamaing katayin ng halimaw. Samantala, pagdating ni na Amelia sa wasak na kuta,
Ginamit ni Ival ang kanyang magic mirror upang suriin ang paligid. Natukoy niyang puno ito ng mga ligaw na kaluluwa. Kasabay nito, biglang sumigaw sa tuwa si Amelia dahil akala niya'y nakakita siya ng napakaraming kayamanan. Ngunit nang suriin ni Ival, napagtanto niyang isa itong mahiwagang gas na nagdudulot ng ilusyon batay sa pinakamalalim na hangarin ng tao, kaya napunta sa parang panaginip na estado sina Amelia at Stalia. Ginamit ni Ival ang kanyang mahika upang ayusin ang sitwasyon. Samantala, matapos katayin ng halimaw, nadumihan at nabalutan ng dugo sina Hibiki at ang iba. Nagpa siya si Hibiki na subukan ng kanyang bagong bubble wash. Pag-activate niya, bumulwak ang mga bula ng sabon na may malakas na presyon at tumama kay Claude. Pagkawala ng mga bula, naging lubos na malinis si Claude, mas malinis pa kaysa dati. Napansin din niyang tila na refresh ang kanyang katawan at bahagyang bumalik ang kanyang lakas.